Okay, magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Kasalukuyan po na nagkakaroon ng lindol ngayon sa Taiwan. Malakas. Naisip ko kaagad may mga kababayan tayo doon, di ba? 7.4 magnitude. 7.4. Nagkaroon na rin tayo niyan dito sa Pilipinas, di ba? Pero ito, kasi live po siya makikita mo yung matindi. Malakas talaga. Kasi yung, ano bang tawag dito? Yung parang LRT, yung elevated railway, kitang-kita mo na dumuduyan. Tapos yung mga kagamitan talagang laglagan. Then yung bahay po, yung building nag-tilt. Anong tawag doon? Yung umano ano ba sa Tagalog yung tilted? Nag-tilt po yung tawag dito, yung building. Grabe, ang lindol po talaga. Hindi natin, sayang at hindi napipredict, no? Kasi sa oras na ito, di oras na may pasok sa trabaho yung mga tao, yung mga building na yon, residential man yun o commercial, opisina, ay kitang-kita na natural may tao yun sa loob. At nakakapag-alala po kasi, bihira ito mangyari sa Taiwan Mas madalas pa nga tayo na nililindol. Ito daw yung pinakamalakas na, the strongest earthquake in 25 years. Kundo dito sa atin, di ba, taon-taon nagkakaroon tayo ng lindol. Lately nga dyan sa Mindanao, di ba, umabot din ng 7 plus magnitude. Makikita mo yung yung kalsada, yung mga truck, mga sasakyan, umuuga siya. Umuuga. Ay, nagsusway. Nagsusway pala. Maraming giba na bahay. 7.4. Nagkakaroon tayo dyan ng dati dyan sa Mindanao, di ba? Nagkaroon na rin tayo ng ganyan kalakas. Actually, nagkaroon pa tayo ng mas malakas pa dyan. Pero, ayan, ongoing pa po Ganun pala pag napapanood mo yung paglindol, nakikita mo live. Matagal nang walang lindol dito sa natin. Ito lang na naman muna. Kumusta na kaya yung mga kababayan natin doon? Pero alam mo, nakakatuwa din yung Taiwan. Kasi yung may balita nung nakaraang araw na magbibigay daw ng permanent residency ang Taiwan sa mga OFW. Ilan na ang pumasa nga. Bigla ko naalala nung nakatira ako sa Manila. Nasa high-rise condominium ako nakatira, 26th floor. At nakatikim ako doon ng lindol na nandoon sa
during that time, nandoon ako sa 26th floor. Ano yun eh, 5.5 yata, o 5.8 na magnitude. Pero kitang-kita ko po yung yung beam. Yung beam ng doon sa loob ng unit ko, talagang umaano eh. Ilang beses na ako nasa loob ako ng building, makikita mo talaga yung yung umuuga, nagsuswing, ganyan. Buti na lang, ang lindol naman eh, seconds lang, di ba? Or minute. Minsan wala pang 1 minute eh. Pero sa ngayon nga po, nagkakaroon na nga ng mga aftershocks dyan sa Taiwan. Kaya, maraming sira eh. Maraming nasirang building. Medyo, po mga kababayan, ingat-ingat na lang po tayo. Lalo dyan sa Manila, may mga kamag-anak ko dyan sa Manila eh. May kamag-anak, kapatid ako na nakatira din sa, hindi naman yun high-rise. Buti na lang hindi siya high-rise. Yun sa Bonifacio Global City. Ano lang naman siya, 5 floors na condominium. Pero, pag nasa inabutan ka po ng lindol, talagang nakakatakot. Oh well. Panoorin nyo na lang po mga kababayan. Titingnan ko yun mamaya pag yung balita nito. Bigla akong na-rattle. Buhay talaga dito sa mundo. Walang kasiguruhan eh. At itong lindol po, talaga dahil hindi siya napipredict eh. Bigla na lang. Kaya minsan, kahit nagaano mo kakaingat sa buhay mo, di ba? Hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Saan tayo aabutan? Kung inabutan ka ba niya ng lindol sa taas ng, nasa mataas kang building, pero ako bilib ako sa Japan, kasi sa Japan, talagang, dahil ang Japan talagang very common ang, sa kanila, very common ang lindol, malalakas na lindol. Yung kanilang mga buildings doon, ang tataas. Di ba napanood natin yung niyan, yung nagkaroon ng lindol sa Japan, yung building 80 stories or 100 stories na building, sumusway yung paganyan, no? Kasi engineered talaga siya na hindi siya magka-crack, hindi siya magigiba kahit na malakas ang lindol. Nagsusway lang siya. Meron pala yan silang nilalagay sa ilalim ng building na yung parang bola, doon nakatungtong yung building. Kaya kapag may lindol, sumasabay siya ganyan, yung bola na doon nakatungtong yung building. So, hindi siya magka-crack, hindi siya magigiba, nagsusway lang, sumusunod sa galaw ng lindol. At ang nila doon, ano ba ang pinakamalakas na lindol na naranasan natin sa buong mundo? 8 siguro, 8 something. Sa Japan hanggang intensity 10 ang ng mga buildings nila, hanggang intensity 10. Kaya safe kahit na lumindol ng 8 hanggang 9, even hanggang 10, safe pa rin sila. Safe pa rin yung building, hindi magigiba. Kasi hanggang intensity 10 Ay, hindi naman yun
Hindi naman po yun ang topic ko ngayon na bigla ko lang napanood kaya kinukwento ko sa inyo. Live kasi Okay? So, maya-maya mag-vlog ako. Okay? Thank you so much for watching and kita-kita po tayo maya-maya.